Isang hakbang na lang. Iyon lang ang kailangan ni Marco De Luca. Isang hakbang at lahat ng sakit, lahat ng pait, lahat ng pagkabigo ay maglalaho kasama ng kanyang katawan sa madilim at malamig na tubig sa ilalim ng tulay ng mga pangarap. Mula sa kanyang kinatatayuan sa makitid na pasamano ng tulay, tanaw niya ang mga ilaw ng syudad. Dati, ang mga ilaw na iyon ay sumisimbolo sa kanyang tagumpay, sa kanyang kapangyarihan. Bawat kumikinang na bintana sa mga nagtataasang gusali ay parang mga bituin na siya mismo ang naglagay sa kalangitan. Ngayon, para na lang itong mga peking bituin sa isang malawak na kadiliman. Mga saksi sa kanyang pagbagsak. Napapikit siya ng mariin. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahaplos sa kanyang pisngi, pero ang nararamdaman niya ay ang hapdi ng kahapon. Tapos na tayo, Marco. Ang boses ni Isabel. Malamig. Walang emosyon. Parang isang tagasentensya ng kamatayan. 4 na taon. 4 na taon ng mga pangarap, ng mga plano, ng pag-ibig na akala niya ay panghabang buhay. Gumuho lahat sa loob ng ilang segundo. Hindi lang ang puso niya ang dinurog nito. Sinaksak siya nito ng patalikod sa paraang pinakamasakit. Ang proyektong ilang buwan niyang pinaghirapan para sa Veridian Dynamics, ang kumpanyang minana niya at pinalago, ay bigla na lang napunta sa kanilang pinakamalaking katunggali. At si Isabel, ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng lahat, ang nasa likod nito. Ang CEO ng Veridian Dynamics. Isang henyo sa mundo ng negosyo. Pero sa pag-ibig, isa siyang hangal. Isang talunan. Para saan pa ang lahat? Ang pera. Ang kapangyarihan. Mga laruan lang pala ang lahat na kayang bawiin anumang oras. Nang mawala si Isabel, nawala ang pundasyon ng kanyang mundo. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Sa ibaba, ang ilog ay parang isang itim na halimaw na nag-aabang sa kanya. Ito na ang katapusan. Isang hakbang na lang. Itinaas na niya ang kanyang paa, handa ng talikuran ang lahat. Elay, Yair. Biligli kayo ng suman. Isang boses ang biglang pumunit sa nakabibinging katahimikan. Malakas, masaya, at puno ng buhay. Napalingon si Marco, gulat na gulat. Sa di kalayuan, isang babae na may bitbit na basket ang papalapit sa kanya. Nakasuot ito ng simpleng shirt at pantalon, at ang buhok nito ay nakatali lang ng simple. Suman, sir. Matamis at malagkit. Ang huling piraso ko na po ito. Pampainit sa malamig na gabi, sigaw pa nito, palapit ng palapit sa kanya. Hindi makapagsalita si Marco. Tinitigan niya ang babae. Hindi ba nito nakikita kung nasaan siya nakatayo? Hindi ba nito napapansin na ilang pulgada na lang ang pagitan niya sa buhay at kamatayan? Nang makalapit ang babae, bahagya itong tumingala sa kanya. Grabe, sir. Ang taas naman ng inakyat niyo. Mahilig po kayo sa heights. Ako, hindi. Nahihilo ako. Pero sige na, sir, bili na kayo. Isang piraso na lang talaga. Para makauwi na ako. Dire-diretso ang salita nito, walang preno. Parang hindi nito alintana ang peligrosong posisyon ni Marco. Ang tanging nasa isip nito ay ang maibenta ang kanyang paninda. Ang kabaliwan ng sitwasyon ay biglang tumama kay Marco. Ito siya, handa nang tapusin ang kanyang buhay dahil sa tingin niya ay wala nang halaga ang lahat, at ito ang isang babae na ang pinakamalaking problema sa mundo ay ang isang pirasong suman na hindi pa nabibili. Miss, sa wakas ay nasabi ni Marco, ang boses niya ay paos. Hindi mo ba nakikita ang ginagawa ko? Ngumiti ang babae. Isang simpleng ngiti na walang bahid ng panunuya. Nakikita ko po, sir. Nagpapahangin kayo. Medyo delikado nga lang po dyan sa kinatatayuan nyo, baka mahulog kayo. Pero masarap kumain ng suman habang nagpapahangin. Promise. Itinaas nito ang suman na nakabalot pa sa dahon ng saging. Napailing si Marco. Hindi niya alam kung maiinis ba siya o matatawa. Ang buong bigat ng kanyang problema, ang buong drama ng kanyang planong pagpapakamatay, ay biglang naging isang katawa-tawang eksena sa harap ng simpleng pangungulit ng babaeng ito. Magkano ba yan? Tanong niya, hindi na rin alam kung bakit niya nasabi yon. Nagliwanag ang mukha ng babae. 20 pesos lang po, sir. Pero dahil gwapo kayo at mukhang mabait, bigay niyo na lang kung magkano ang gusto niyo. Basta maubos lang to. Napabuntong hininga si Marco. Dahan-dahan, at may pag-iingat, ibinaba niya ang kanyang paa mula sa pasamano at tumapak pabalik sa ligtas na bahagi ng tulay.
Dumukot siya sa bulsa ng kanyang mamahaling suit. Wala siyang barya. Ang tanging nakuha niya ay isang kulubot na 1,000 piso. Inabot niya ito sa babae. Heto. Sayo na ang sukli. Nanlaki ang mga mata ng babae sa perang nakita. Naku, sir. Sigurado po kayo? Wala po akong panukli sa ganito kalaki. Okay lang. Kunin mo na, sabi ni Marco, ang boses niya ay pagod na. Nag-aalangan man, kinuha ng babae ang pera at inabot sa kanya ang suman. Ang init nito ay bahagyang gumapang sa kanyang nanlalamig na kamay. Salamat po, sir. Naku, hulog po kayo ng langit. Sabi ko ng abat may bibili pa nito, hay, makakauwi na rin sa wakas. Masayang masaya ito. Ang saya nito ay napakapuro, napakatotoo, na para bang nanalo ito sa loto. Sige po, sir. Ingat po kayo sa pagpapahangin. At sa isang iglap, tumalikod na ito at nagsimulang maglakad palayo, humuhuni pa na parang walang anumang nangyari. Naiwan si Marco na nakatayo roon, hawak ang isang pirasong suman. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi nawala, pero may kung anong nagbago. Ang matinding pagnanais na mamatay ay napalitan ng isang kakaibang pakiramdam ng pagkalito. Tumingin siya sa madilim na ilog sa ibaba. Ang halimaw ay naroon pa rin, nag-aabang. Pero ngayon, hindi na ito mukhang kaakit-akit. Pagkatapos ay tumingin siya sa hawak niyang suman. Mainit pa rin. Amoy niyog at asukal. Amoy buhay. Ang simpleng buhay na patuloy na umiikot, hindi alintana ang mga nasirang pangarap at durog na puso ng isang na katulad niya. Ang hangin ay umihip muli, pero ngayon ay hindi na ito kasing lamig. Ang katahimikan ay bumalik, pero hindi na ito nakabibingi. Napabuntong hininga si Marco, isang buntong hiningang hindi nagmula sa sakit, kundi sa isang bagay na hindi niya mapangalanan. Sino ang babaeng iyon? Kinabukasan, bago pa man tumilaok ang mga manok sa kapitbahay, gising na si Liana Reyes. Ang amoy ng gata ng niyog na kumukulo at ang halimuyak ng dahon ng saging na pinapainitan sa apoy ang siyang nagsisilbing kape niya sa umaga. Ito ang kanyang mundo. Isang maliit na kusina, ilang palayok, at ang pangarap na balang araw ay makapagpatayo ng sarili niyang karinderya. Habang hinahalo ang malagkit na kanin, hindi niya maiwasang isipin ang gabing nagdaan. Matapos niyang maibenta ang huli niyang suman, umuwi siyang may ngiti sa labi. Ang 1,000 pisong bigay ng lalaki sa tulay ay parang isang himala. Umupo siya sa kanyang maliit na lamesa at binilang muli ang kanyang kinita. Inilabas niya mula sa isang lumang lata ng biskwit ang mga perang papel, maingat na inayos ang mga lukot. Nang makita niya muli ang 1,000 pisong iyon, napangiti siya. Sino kaya si Sir? Mukhang ang laki ng problema niya, bulong niya sa sarili. Naalala niya ang lungkot sa mga mata nito, ang kawalan sa tindig nito habang nakatayo sa pasamano ng tulay. Delikado, pero sa isip ni Liana, baka gusto lang talaga nitong mapag-isa. Sana okay na siya ngayon, hiling niya habang itinabi ang pera. Malaking tulong iyon para sa kanyang ipon. Nang matapos magluto, inilagay na niya ang mga bagong luto at mainit-init pang suman sa kanyang basket. Dala-dala ang kanyang paninda, lumabas na siya papunta sa kanyang pwesto sa kanto, handa para sa isa na namang araw ng paglalako. Ang pwesto ni Liana ay isang simpleng mesang kahoy sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Dito siya kilala. Ang kanyang masayang bati at matamis na suman ay naging bahagi na ng umaga ng mga dumadaan. Liana, pabili ng 2. Liana, ang bango niya na. Mga ngiti at bati ang sumasalubong sa kanya. Ito ang kanyang kasiyahan. Ang makitang nasasarapan ang mga tao sa kanyang niluto. Mag-aalas 10 na ng umaga ng isang itim at makintab na kotse ang huminto malapit sa kanyang pwesto. Ang lahat ng mga tsismosa sa kanto ay napahinto sa kanilang ginagawa. Masyadong magara ang sasakyan para sa kanilang simpleng lugar. Bumukas ang pinto sa passenger side, at isang babaeng nakasuot ng eleganteng business attire ang bumaba. Ang kanyang suot pa lang ay mukha ng mas mahal pa sa buong paninda ni Liana. Naglakad ito papalapit sa kanya, ang takong ng sapatos nito ay tumutunog sa semento. Napatayo ng tuwid si Liana, biglang kinabahan. May nagawa ba siyang mali? Bawal na ba magtinda dito? Good morning. Hinahanap ko si Liana Reyes, sabi ng babae. Ang boses nito ay propesyonal at kalmado. Ako po, sagot ni Liana, itinuturo ang sarili. Umiti ng bahagya ang babae. Ako si Ana. Executive Assistant sa Veridian Dynamics.
Pinapunta ako rito ng aming CA. Viridian Dynamics? CA. Parang narinig na ni Liana ang pangalan ng kumpanya pero hindi niya matandaan kung saan. Lalo siyang naguluhan. Ano naman ang kailangan sa kanya ng isang CA? Bakit po? May problema po ba? Tanong ni Liana, ang kaba ay gumagapang na sa kanyang dibdib. Umiling si Ana. May kinuha itong isang business card mula sa kanyang bag at iniabot kay Liana. Marco De Luca, hourly, would like to invite you for an interview. May bakanting posisyon para sa isang kitchen assistant sa aming company cafeteria. Napatitig si Liana sa card. Gawa ito sa makapal na papel at ang pangalang naka-emboss dito ay kulay ginto, Marco De Luca, Chief Executive Officer, Viridian Dynamics. Pagkatapos ay napatingin siya kay Ana tapos sa card ulit. Interview? Sa akin po. Baka po nagkakamali kayo ng tao. Hindi kami nagkakamali, Miss Reyes. Ikaw mismo ang gusto niyang makausap. Ngayong hapon sana kung maaari. Parang isang biro. Isang magandang biro. Paano siya nahanap? Paano nalaman ng isang CE na nag-exist ang isang hamak na magsusuman na tulad niya? Pero paano? Espesyal na interest daw sa'yo si Sir Marco. Nakita ka raw niya kagabi, sabi ni Ana na may pahiwatig ng isang ngiti. Ito ang address. Kung desidido ka, magdala ka lang ng anumang validye. Hintayin ka namin sa lobby. Iniwan ni Ana ang card sa kamay ni Liana, tumalikod na ito at sumakay pabalik sa kotse. Sa isang iglap, umalis na ang makintab na sasakyan, nag-iwan ng alikabok at isang Liana na tulala. Hawak niya ang card, ang puso niya ay kumakarera. Isang kitchen assistant. Sa isang malaking kumpanya. Iyon ang pangarap niya, ang makapagluto sa isang totoong kusina, hindi lang sa gilid ng kalsada. Pero parang napaka-imposible. Baka isang scam lang ito. Baka pinagtitripan lang siya. Pero ang pangalan sa card. Marco De Luca. Saan niya ba narinig ang pangalang iyon? Buong maghapon, gulong-gulo ang isip ni Liana. Ipinagpatuloy niya ang pagbebenta, pero ang isip niya ay nasa business card na nasa kanyang bulsa. Isang pagkakataon. Isang pinto na biglang bumukas. Nakakatakot pero nakakatukso. Nang maubos ang kanyang paninda, nagpasya siya. Bahala na, sabi niya sa sarili. Ano ba naman ang mawawala? Umuwi siya, naligo, at pinili ang kanyang pinakamatinong damit, isang simpleng blusa at pantalon na minsan niya lang isuot. Huminga siya ng malalim, kinuha ang kanyang at sumakay ng jeep papunta sa address na nasa card. Ang Viridian Dynamics Building ay isang halimaw na gawa sa salamin at bakal. Napatingala si Liana, pakiramdam niya ay lulunukin siya nito ng buo. Ang mga taong pumapasok at lumalabas ay nakasuot ng mga mamahaling damit. Pakiramdam niya ay isa siyang langgam na napadpad sa pugad ng mga higante. Nanginginig ang mga tuhod, nilakasan niya ang kanyang loob. Pinakita niya ang business card sa guard sa lobby. Ang guard, na kanina ay mukhang masungit, ay biglang naging magalang nang makita ang pangalan ni Eng De Luca. Tuloy po, ma'am. Hinihintay na po kayo sa taas. Sasabihan ko na po ang front desk. Iginya siya papunta sa elevator. Bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay parang isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Ang bawat tingin ng mga empleyado ay parang tumutusok sa kanya. Pagdating sa pinakataas na palapag, isang sekretarya ang sumalubong sa kanya. Miss Reyes. This way, please. Hinihintay na po kayo ni Sir Marco. Dinala siya sa harap ng isang malaking pinto na gawa sa dark wood. Kumatok ang sekretarya at isang boses mula sa loob ang nagsabing, "Come in." Pumasok si Liana sa loob. Ang opisina ay napakalawak na may malaking bintanang salamin kung saan tanaw ang buong syudad. Sa gitna nito ay isang malaking mesa, at sa likod nito ay isang swivel chair na nakatalikod sa kanya. Dahan-dahang umikot ang upuan. At doon, nakita ni Liana ang mukha ng lalaki. Ang mga mata nito. Ang pamilyar na lungkot na nakita niya kagabi, pero ngayon ay may bahid ng kung anong emosyon na hindi niya mabasa. Siya. Ang lalaking binentahan niya ng suman sa tulay. Ang lalaking binigyan siya ng 1,000 piso. Siya pala ang CA. Tumayo ito at tinitigan siya ng diretsyo. Ang hangin sa silid ay biglang naging mabigat. Miss Reyes, sabi ni Marco De Luca, ang boses niya ay malalim at seryoso. Nagkita na tayo kagabi sa tulay ng mga pangarap.
Ang pagkuha kay Liana Reyes ay isang desisyong ginawa ni Marco na hindi dumaan sa karaniwang proseso ng kanyang utak. Ang utak niya, na sanay sa lohika, sa mga numero, at sa malamig na kalkulasyon, ay walang maibigay na matinong dahilan. It was an impulse. Isang kapritso. O marahil, isang paraan ng pagbabayad sa isang utang na hindi kailanman siningil. Inutusan niya ang kanyang assistant na si Ana na hanapin ito. At nang makita ni Ana si Liana na nagtitinda sa kanto, eksakto kung paano niya ito inilarawan, masayahin, simple, at napapaligiran ng amoy ng pagkain, alam niyang tama ang desisyon niya. Sa mga unang araw ni Liana sa Veridian Dynamics, pinanood lang siya ni Marco mula sa malayo. Nakakatanggap siya ng mga ulat mula kay Ana at sa manager ng cafeteria. She's a bit clumsy with the industrial equipment, sir, but she's a very fast learner, sabi ng manager. And the employees, they love her adobong manok. May dala siyang merienda para sa mga janitor kahapon. Kakanin daw na gawa niya, kwento naman ni Ana, na may bahagyang pagkamangha sa boses. Ang cafeteria ng Veridian Dynamics, na dati ay isang lugar lang para mabilis na kumain, ay unti-unting nagbabago. Dati, ang mga empleyado ay kumakain habang nakatutok sa kanilang mga cellphone o laptop, ang mga mukha ay seryoso at pagod. Ngayon, napapansin ni Marco mula sa mga GCU feed na ipinapakita sa kanya, may mga tawanan na. May mga empleyadong nagkukwentuhan sa mga mesa. Ang hangin ay tila gumaan. At sa gitna ng lahat ng iyon ay si Liana, abala sa pag-aasikaso, na may ngiti sa labi na hindi napapagod. Isang linggo ang lumipas bago nagpasya si Marco na aksidenteng bumaba sa cafeteria sa oras ng tanghalian. Isang bagay na halos hindi niya ginagawa. Pagpasok niya, ang pamilyar na amoy ng suman, ang amoy na nagligtas sa kanya, ay sumalubong sa kanya, kasama ng amoy ng bagong lutong sinigang. Nakita niya si Liana sa likod ng counter, suot ang puting uniforme ng kusina. Namumula ang pisngi nito dahil sa init, pero ang mga mata nito ay buhay na buhay. Pumila si Marco, isang bagay na ikinagulat ng ibang mga empleyado na agad na nag-alok na paunahin siya. Umiti lang siya at umiling. Nang siya na ang nasa harapan, hindi siya tiningnan ni Liana. Nakayuko ito habang nagsasandok ng pagkain para sa kanya. Good afternoon po, sir. Ano po ang sa inyo? I'll have what everyone's having, sabi ni Marco. The sinigang smells good. Noon lang tumingala si Liana. Ang mga mata nila ay nagtama. Nakita ni Marco ang gulat, ang kaba, at isang bahagyang pamumula sa mga pisngi nito. Side po, sir. Kumuha siya ng pagkain at umupo sa isang bakanteng mesa sa sulok. Habang kumakain, hindi niya maiwasang pagmasdan ang paligid. Ang sinigang ay perpekto, ang asim ay tama lang, ang mga gulay ay malutong pa. Ito ay pagkain na may kaluluwa. Pagkain na nagpapaalala sa isang tahanan. Isang bagay na matagal nang hindi naramdaman ni Marco. Nang matapos, dinala niya ang kanyang tray pabalik. Nadaanan niya si Liana na nagpupunas ng mesa. Miss Reyes, tawag niya. Napalingon ito, muling nagulat. Sir Marco. The sinigang was excellent, sabi niya, simple at sincero. Thank you. Ang pamumula sa mukha ni Liana ay lalong tumindi. Salamat po, sir. Natutuwa po akong nagustuhan nyo. Tumango lang si Marco at umalis. Pero habang pabalik siya sa kanyang opisina, isang kakaibang gaan ang kanyang naramdaman. Isang gabi, naabutan niyang halos hating gabi na sa opisina. Papel dito, report dun. Ang stress ng pagbawi mula sa pananabotahe ni Isabel ay unti-unting bumabalik. Napahilot siya sa kanyang sentido. Pagod na pagod siya. Nang tumayo siya para kumuha ng tubig, isang amoy ang umabot sa kanyang ilong. Amoy ng nilulutong tsokolate at mani. Sinundan niya ang amoy na nagdala sa kanya pababa sa madilim at tahimik na cafeteria. Doon, sa ilalim ng isang ilaw sa kusina, nakita niya si Liana. May hawak itong isang maliit na notebook at nakatayo sa harap ng isang kaldero, maingat na hinahalo ang laman nito. Working late, tanong ni Marco, ang boses niya ay umalinggaw sa katahimikan. Napatalon sa gulat si Liana at muntik nang mabitawan ang sandok. Sir! Ginulat niyo po ako. Sorry, sabi ni Marco, lumapit ng kaunti. What are you making? Nag-eksperimento lang po, nahihiyang sabi ni Liana, ipinakita ang kanyang notebook na puno ng mga sulat kamay na resipe. Champorado po sana. Pero gusto kong lagyan ng twist. Baka pwedeng lagyan ng kaunting peanut butter.
Napangiti si Marco. Isang tunay na ngiti. That sounds interesting. Gusto niyo pong tikman, sir, alok nito. Umupo si Marco sa isang upuan habang naglalagay si Liana ng kaunting tsamporado sa isang maliit na tasa. Inabot nito sa kanya. Mainit. Ang tamis ng tsokolate at ang alat ng mani ay naghalo ng perpekto sa kanyang panlasa. It's good, sabi niya. Really good. Talaga po. Nagliwanag ang mukha ni Liana. Pangarap ko po kasing magkaroon ng sarili kong karinderya balang araw. Maliit lang. Yung naghahain ng mga kakaibang version ng mga paboritong pagkaing Pinoy. Nagkwento si Liana tungkol sa mga pangarap niya, tungkol sa kanyang pagmamahal sa pagluluto na namana pa niya sa kanyang lola. Nakikinig lang si Marco. Ang boses nito ay puno ng pag-asa, puno ng passion. Walang bahid ng kasakiman o ng pagnanasang umangat sa pamamagitan ng paninira sa iba. Ito ay puro totoo. Ilang minuto silang nag-usap. Tungkol sa pagkain. Tungkol sa mga pangarap. Sa mga sandaling iyon, hindi siya ang CEO ng Veridian Dynamics at hindi rin ito ang kanyang kitchen assistant. 2 tao lang sila na nagbabahagi na ng kwento sa ilalim ng isang ilaw sa isang tahimik na kusina. Nang gabing iyon, mas mahimbing ang tulog ni Marco. Kinabukasan, habang tinitingnan ang isang nakaka-stress na financial report sa kanyang computer, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang hindi niya namamalayan. Naalala niya ang itsura ni Liana nang sabihin niyang masarap ang tsamporado nito. Ang saya sa mga mata nito. Napahinto siya. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa madilim na screen. Nakangiti siya. Kailan siya huling ngumiti ng ganito? Isang ngiti na hindi pilit, hindi para sa mga kamera o sa mga business partner. Isang ngiti na nagmula sa loob. Ang pakiramdam ng kapayapaan ay mainit na gumapang sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na akala niya ay hinding-hindi na niya muling mararamdaman. Yes. Ang tunog ng intercom sa kanyang mesa ang pumutol sa kanyang pag-isip. Pinindot niya ang buton. Yes, Ana? Ang boses ng kanyang assistant ay pumasok, formal at walang emosyon. Pero ang mga salitang binitawan nito ay parang isang malakas na suntok na biglang nagpaguho sa munting kapayapaang kanyang nahanap. Sir, may bisita po kayo. Si Ma'am Isabel Gonzalez. Sa isang iglap, ang ngiti sa mukha ni Marco ay naglaho. Ang init sa kanyang dibdib ay napalitan ng yelo. Ang kanyang mga panga ay nagtiim. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay may bahid ng saya, ay muling naging malamig at matalim na parang bato. Ang anino ng nakaraan ay nagbalik. Kape para kay Sir Marco, bulong ni Liana sa sarili, habang mainat na inilalagay ang isang bagong timplang tasa sa isang maliit na tray. Ilang linggo na ang nakalipas mula nang magsimula siya sa Veridian Dynamics. Ang dating nakakatakot na mga pasilyo ay pamilyar na sa kanya. Ang mga empleyado, na dati ay parang mga estatwang hindi maabot, ay mga kaibigan na niya ngayon. At si Sir Marco ay hindi na lang ang nakakatakot na si. Siya na ngayon ang lalaking sinigang ang paborito, ang lalaking ngumingiti kapag natitikman ang mga eksperimento niya sa kusina. May kung anong nabubuong koneksyon sa pagitan nila. Isang bagay na hindi niya mapangalanan, pero ramdam niya sa tuwing nagtatama ang kanilang mga mata, o sa tuwing nagkakaroon sila ng mga tahimik na pag-uusap sa gabi kapag sila na lang ang natitira sa gusali. Nakaramdam si Liana ng isang uri ng pag-asa, isang kilig na matagal na niyang hindi naramdaman. Dala ang tray, naglakad siya papunta sa executive floor. Ang sekretarya ni Sir Marco, si Ana, ay ngumiti sa kanya. Tamang-tama ang dating mo, Liana. Mukhang kailangan niya yan. Nagtataka man sa sinabi ni Ana, ngumiti na lang si Liana at dahan-dahang binuksan ang pinto ng conference room kung saan sinabi ni Ana na nandoon si Sir Marco. Akala niya ay mag-isa lang ito. Ngunit pagpasok niya, hindi lang si Sir Marco ang nandoon. May kasama itong isang babae. Isang babaeng napakaganda na para bang hinugot mula sa pabalat ng isang mamahaling magasin. Nakasuot ito ng isang pulang-pulang power suit na bumagay sa perpekto nitong figura. Ang buhok nito ay itim at makintab, at ang mukha nito ay parang inukit ng isang anghel. Ang buong presensya nito ay sumisigaw ng yaman, kapangyarihan, at kumpiyansa. Napahinto si Liana sa may pinto. Bigla niyang naramdaman ang suot niyang simpleng uniforme, ang bakas ng harina sa kanyang kamay. Pakiramdam niya ay isa siyang basahan na napadpad sa isang silid na puno ng ginto. Anong kailangan mo?
Ang boses ng babae. Malamig. Matulis. Tumingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa. Ang mga mata nito ay puno ng paghamak. Ano po kape po para kay Sir Marco? Nauutal na sagot ni Liana. Nakita niya ang pagtiim ng panga ni Sir Marco. Just leave it on the table, Liana. Thank you, sabi nito, ang boses ay formal at walang emosyon. Ibang-iba sa boses na kausap niya kagabi. Mabilis na inilapag ni Liana ang kape sa mesa at akmang aalis na nang muling magsalita ang babae. So, ito na pala ang bago mong libangan, Marco. Napahinto si Liana. Ang salitang libangan ay parang isang sampal. Tumingin siya kay Sir Marco, naghihintay ng sagot. Pero si Sir Marco ay nakatitig lang sa babae, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Isabel, that's enough, maring sabi ni Marco. Isabel. Ang pangalang iyon ay parang isang kulog na biglang kumidlat sa isip ni Liana. Ito ang pangalang naririnig niyang ibinubulong ng mga empleyado sa cafeteria. Ang dating nobya. Ang dahilan ng lahat. Ngumisi si Isabel. Isang ngising hindi umabot sa kanyang mga mata. You can go now, sabi nito kay Liana na parang nagpapalayas ng isang aso. Mabilis na tumalikod si Liana at lumabas ng silid, ang puso niya ay dumadagundong. Nang isara niya ang pinto, narinig niya pa ang boses ni Marco. Anong ginagawa mo dito? Business, darling. Strictly business. I'm the new Vice President of Sterling Enterprises. And we are very, very interested in your Phoenix project. Sterling Enterprises. Ang pinakamalaking kalaban ng Veridian. Si Isabel ang babaeng sumira kay Sir Marco ay nagbalik bilang kalaban. Sa mga sumunod na araw, ang buong Veridian Dynamics ay nabalot ng tensyon. Ang presensya ni Isabel ay parang isang madilim na ulap. Palagi itong nasa gusali para sa mga meeting, palaging nakabuntot ang mga matatalim nitong tingin. At ang mga tingin iyon ay laging napupunta kay Liana. Isang araw, sa cafeteria, nagkakasiyahan ang mga empleyado habang kumakain ng Bicol Express na niluto ni Liana. Napadaan si Isabel kasama ang ilang mga kasamahan nito mula sa Sterling. What's that smell? Sabi ni Isabel, tinatakpan ng ilong. It smells so provincial. Natahimik ang lahat. Napayuko si Liana, ramdam ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang mga salita ni Isabel ay parang mga karayom na tumusok sa kanyang puso. Hindi pa doon natapos. Kinagabihan, habang naglilinis si Liana sa kusina, pumasok si Isabel. Mag-isa lang ito. Ikaw, sabi nito, diretso sa punto. Ma'am Isabel, magalang nabati ni Liana. Lumapit si Isabel, ang mga mata ay parang mga patalim. Alam mo, nakakaawa ka. Sa tingin mo ba, may patutunguhan yang ginagawa mo? Yang pagpapakip mo kay Marco. Hindi ko po kayo maintindihan, sabi ni Liana, kahit na ang totoo ay unti-unti nang nagiging malinaw ang lahat. Tumawa si Isabel. Isang tawang mapakla. Huwag kang maging tanga. Marco likes new, shiny things. But in the end, he always comes back to what's familiar. To what's on his level. At hindi ikaw yon. Isa ka lang hamak na tagaluto. Charity case. Kaya kung ako sa'yo, alamin mo ang lugar mo bago ka masaktan. Bawat salita ay isang dagok. Charity case. Tagaluto. Alamin ang lugar mo. Nang gabing iyon, hindi mapigilan ni Liana ang pag-iyak. Lahat ng kumpiyansang unti-unti niyang itinatayo ay gumuho. Sino nga ba naman siya para umasa? Si Isabel ay maganda, matalino, mayaman. Sila ang bagay. Sila ang magka-level. Siya, si Liana, ay isang langgam lang sa mundo nila. Kinabukasan, sinubukan niyang iwasan si Marco. Ngunit sa isang meeting ng buong kumpanya, hindi niya ito naiwasan. Nag-anunsyo si Marco ng mas mahigpit na security protocols dahil sa kompetisyon sa Sterling Enterprises. Ang mukha niya ay seryoso at pagod. Matapos ang meeting, nagkasalubong sila sa hallway. Nakita ni Marco ang lungkot sa mga mata ni Liana. Liana, are you okay? Tanong niya, ang boses ay may bahid ng pag-aalala. Bago pa man makasagot si Liana, isang malakas at tensyonadong pagtatalo ang narinig nila mula sa di kalayuang conference room. Boses ni Marco at ni Isabel. Nagkatinginan sila ni Marco. Lumapit si Liana ng bahagya sa pinto, sapat lang para marinig ang pinag-uusapan. You won't win this, Isabel, maring sabi ni Marco. I won't let you destroy this company.
Isang tawa ang isinagot ni Isabel. Isang tawang nakakakilabot. Huwag kang mag-alala, Marco. Hindi lang ako ang alas ko, sabi nito, ang boses ay puno ng kumpiyansa at panunuya. May mas malaki pa akong sorpresa para sa'yo. Naramdaman ni Liana ang paglamig ng kanyang dugo. Ano ang ibig sabihin ni Isabel? Anong sorpresa? Tumingin siya kay Marco. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, ang parehong takot at pagkabigo na nakita niya noong gabing iyon sa tulay. Ang anino ng nakaraan ay hindi lang nagbalik. Ito ay nagbabanta na sirain ang lahat muli. May mas malaki pa akong sorpresa para sa'yo. Ang mga salitang iyon ni Isabel ay parang isang lason na unti-unting kumakalat sa sistema ni Marco. Paulit-ulit itong tumatakbo sa kanyang isip, isang nakakabinging babala sa gitna ng katahimikan ng kanyang opisina, sa kalagitnaan ng mga importanteng pulong, kahit sa kanyang mga panaginip. Ang takot na muling malinlang ay isang halimaw na muling nagising sa loob niya. Ang tiwalang unti-unting ibinabalik sa kanya ni Liana ay biglang naging napakarupok, parang isang manipis na salamin na anumang oras ay maaaring mabasag. Naging mas mapagmasid siya. Doble ang pag-iingat. Ang bawat empleyado ay tinitingnan niya ng may pagdududa. Ang bawat email ay binabasa niya ng paulit-ulit, naghahanap ng mga nakatagong kahulugan. Ang Veridian Dynamics ay naging isang kaharian na pinamumunuan ng isang haring naghihintay ng pagtataksil. At ang pagtataksil ay dumating. Isang umaga, sa isang pulong kasama ang kanyang board of directors, ipinipresenta ni Marco ang pinakabagong plano para sa Project Phoenix, ang proyektong sinusubukang agawin ni Isabel. Ipinakita niya ang isang slide na naglalaman ng kanilang projected budget at isang natatanging strategy sa marketing. Ito ang puso ng kanilang depensa. Kinabukasan, isang email ang ipinadala sa kanya ni Ana na may subject na urgent. Pagbukas niya, laman nito ay isang link sa isang business news website. Ang headline, Sterling Enterprises, One Step Ahead. Inside source reveals Veridian's Phoenix strategy. Nandoon. Nakalathala para basahin ng buong mundo. Ang kanyang mga numero. Ang kanyang mga salita. Ang puso ng kanyang plano. Isang malakas na suntok ang naramdaman ni Marco sa kanyang sikmura. May nag-leak ng impormasyon. May ahas sa loob ng Veridian Dynamics. Agad siyang nagpatawag ng investigasyon. Sinuri ang mga security log ang mga email. Ngunit walang makitang bakas. Kung sino man ang traidor, magaling ito. Napakalinis magtrabaho. Sa gitna ng kaguluhan, isang meeting ang itinakda sa pagitan niya at ni Isabel. Isang pilit na negosasyon. Sa conference room, nagharap sila. Si Isabel, kalmado at nakangisi. Si Marco, pinipigilan ang galit. Habang nagtatalo sila tungkol sa mga legal na usapin, aksidenteng nahulog ni Isabel ang kanyang cellphone sa mesa. Bumukas ang screen nito at isang litrato ang nakita ni Marco. Ang litrato ni Liana. Nakatayo ito sa isang eskinita sa labas ng gusali, may kausap sa telepono. Ang kuha ay mula sa malayo at ang itsura ni Liana ay seryoso. Mukha itong palihim. Mabilis na kinuha ni Isabel ang cellphone. Oh, sorry, sabi nito na may peking pagkagulat. Liway assistant was just showing me something. Alam mo na, we keep tabs on everyone. Ang iyong mga bagong tao mukhang napaka-resourceful nila. Hindi direktang akusasyon pero ang lason ay naitanim na. Ang imahe ni Liana sa eskinita. Ang mga salita ni Isabel. Bagong tao. Resourceful. Si Liana. Ang tanging taong bago sa kumpanya na may access, kahit paano, sa halos lahat ng lugar dahil sa kanyang trabaho sa cafeteria. Ang babaeng galing sa wala na bigla na lang niyang pinasok sa kanyang mundo. Ang babaeng napakasimple, napaka-inosente o baka yun lang ang kanyang ipinapakita. Ang puso ni Marco ay nahati sa dalawa. Ang isang panig ay naaalala ang init ng suman, ang sinseridad sa mga mata ni Liana, ang tawa nito habang nagkukwento tungkol sa kanyang mga pangarap. Ang panig na iyon ay sumisigaw na imposible. Ngunit ang kabilang panig, ang panig na sinugatan ni Isabel, ay mas malakas. Sumisigaw ito ng katotohanan, naging tanga ka na noon. Huwag ka nang magpakatanga ulit. Ang kanyang pakikitungo kay Liana ay biglang nagbago. Ang dating bahagyang init ay napalitan ng nagyelong lamig. Hindi na siya bumababa sa cafeteria. Kung nagkakasalubong man sila sa hallway, isang tipid na tango lang ang kanyang isinasagot.
Isang gabi, dinalhan siya ni Liana ng pagkain sa opisina. Sir, nagluto po ako ng paborito ninyo. Sinigang, sabi nito, ang boses ay may halong pag-aalangan. Tinignan lang ni Marco ang pagkain, pagkatapos ay tumingin siya kay Liana. Salamat. Iwan mo na lang dyan. May problema po ba, sir? Nitong mga nakaraang araw, parang iniiwasan niyo po ako. Bakit, Liana? May dapat ba akong malaman? Diretsong tanong ni Marco, ang boses ay matigas. Po. Wala po. Halata ang pagkalito sa mukha nito. Tell me about your family, biglang sabi ni Marco. Ang pamilya ko po. Nagulat si Liana. O wala na po akong nanay. Ang tatay ko po. Nag-alinlangan ito. Matagal na po kaming hindi nag-uusap. Bakit, git ni Marco? Anong pangalan ng tatay mo? Hindi na po yon mahalaga, sir, sabi ni Liana na payuko. Halatang ayaw niyang pag-usapan. Ang pag-iwas ni Liana na sagutin ang tanong ay parang gasolina na ibinuhos sa apoy ng kanyang pagdududa. Naglihim siya. Leave, utos ni Marco, hindi na makatingin sa kanya. Narinig niya ang mahinang paghikbi ni Liana bago ito tuluyang umalis. Bawat hibla ng kanyang katawan ay gustong habulin ito, yakapin, at humingi ng tawad. Pero ang laso ni Isabel ay masyado nang malakas. Desperado, ginawa ni Marco ang huling bagay na naiisip niya. Tinawagan niya ang kanyang private investigator. I need a full report on Sterling Enterprises. Everything. Lalo na ang tungkol sa C nila. I want it on Lua Desk Ila tomorrow. Kinabukasan, isang makapal na brown folder ang iniwan sa kanyang mesa. Isinara ni Marco ang pinto ng kanyang opisina. Huminga siya ng malalim bago buksan ang folder. Ang mga unang pahina ay naglalaman ng mga financial data, history ng kumpanya. Nilipat niya ito ng mabilis. Ang hinahanap niya ay nasa dulo. Ang profile ng mga namumuno, mga litrato, mga pangalan. Vice President Isabel Gonzalez. Kilala na niya. Mga board members. At sa huling pahina ang pinakamalaking litrato. Isang lalaking nasa edad 50 na may matalim na mga mata at seryosong mukha. Ang itsura nito ay sumisigaw ng kapangyarihan at otoridad. Binasa ni Marco ang pangalang nakasulat sa ilalim ng litrato. Chief Executive Officer, Ricardo Reyes. Reyes. Ang pangalan ay parang isang malakas na sampal. Parang isang kidlat na tumama sa kanya. Umalinggaw sa isip niya ang boses ni Liana. Ang tatay ko po matagal na po kaming hindi nag-uusap. Lahat ng piraso ay biglang nagkadugtong-dugtong. Ang pagtanggi ni Liana na pag-usapan ang kanyang ama. Ang paglitaw niya sa tulay sa eksaktong sandali ng kanyang kahinaan. Ang pagpasok niya sa kanyang kumpanya. Ang mga information leaks. Ang sorpresa ni Isabel. Ito na yon. Ito ang malaking sorpresa. Isang kabayong Trojan na ipinasok sa kanyang kaharian na nagbalakayong isang inosenteng tagabenta ng suman. Ang folder ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig. Napasandal siya sa kanyang upuan, ang hangin ay parang naubos sa kanyang baga. Ang sakit. Mas masakit pa kaysa sa unang pagkakataon. Dahil sa pagkakataong ito, pinapasok niya ang traidor sa kanyang buhay, hindi lang sa kanyang kumpanya, kundi sa kanyang puso. Sakto sa sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Liana, may dalang isang tasa ng tsaa, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Sir Marco, okay lang po ba kayo? Itinaas ni Marco ang kanyang ulo. Ang lahat ng sakit, galit, at pagkabigo ay nag-converge sa kanyang mga mata. Tiningnan niya si Liana na para bang ngayon niya lang ito nakita, isang estranghero, isang sinungaling, isang kaaway. Dinampot niya ang litrato ni Ricardo Reyes mula sa sahig at ibinato ito sa mesa. Dumagundong ang kanyang boses sa katahimikan ng opisina, puno ng pait at hinanakit. Sino ka ba talaga, Liana Reyes? Ang tanong ni Marco ay parang isang malakas na sampal na hindi niya nakita. Sino ka ba talaga, Liana Reyes? Nabitawan niya ang tray na hawak. Ang tasa ng tsaa ay bumagsak sa makintab na sahig. Ang tunog ng pagkabasag nito ay umalingaw sa nakabibinging katahimikan ng opisina. Ang mainit na likido ay kumalat, parang dugo mula sa isang sugat. Ang kanyang mga mata ay napako sa litratong nakapatong sa mesa. Ang mukha ng kanyang ama. Ricardo Reyes.
Ang lalaking dahilan kung bakit siya natutong mangarap ng mag-isa. Ang lalaking tumalikod sa kanya noong sinabi niyang ang gusto niya lang ay magluto. Basura yang pangarap mo. Pangmahirap. Iyon ang huling sinabi nito sa kanya bago niya lisanin ang malaki ngunit malamig nilang bahay. Tumingin si Liana kay Marco, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Siya ang tatay ko, halos pabulong niyang sabi. Pero sir, maniwala po kayo sa akin, matagal na kaming hindi nag-uusap. Walang-wala po akong kinalaman sa Sterling Enterprises. Ang mukha ni Marco ay parang isang maskarang gawa sa bato. Walang emosyon. Walang awa. A very convenient story, Miss Reyes. Isang magandang kwento. Perpekto para sa isang espiya. Hindi po ako espiya, giit ni Liana, ang boses niya ay nababasag na. Hindi ko po alam na siya ang may-ari ng Sterling. Sir Marco, nakilala ninyo ako sa tulay. Nakita ninyo kung sino ako. Bakit hindi kayo maniwala? Lumapit si Marco sa kanya, ang mga mata nito ay puno ng pait. Dahil minsan na akong naniwala, Liana. Minsan na akong nagtiwala ng buo. At tingnan mo kung saan ako dinala nyon. Ang bawat salita ay parang isang patalim na lalong bumaon sa kanyang puso. Naintindihan niya. Naintindihan niya ang sakit na pinanggagalingan ni Marco. Pero ang sakit na idinudulot nito sa kanya ngayon ay hindi na niya kaya. Ang tiwala ay isang daan na may dalawang direksyon. At sa sandaling iyon, alam niyang sarado na ang daan mula sa panig ni Marco. Napayuko si Liana. Ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanila. Para sa kung anuman ang nabubuo sa pagitan nila, isang bagay na kasing rupok ng nabasag na tasa sa sahig. Sige po, sabi niya, ang boses ay mahina ngunit may bagong determinasyon. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Marco. Gagawa ako ng paraan para maniwala kayo. Tumalikod siya at naglakad palabas ng opisina, iniwan si Marco kasama ng kanyang mga demonyo at ang basag na piraso ng kanilang naudlot na koneksyon. Kinabukasan, hindi pumasok si Liana sa Veridian. Ginamit niya ang lahat ng kanyang ipon, ang perang pinaghirapan niya mula sa pagtitinda ng suman, kasama na ang 1,000 pisong bigay ni Marco, at bumili ng isang maliit na digital voice recorder. Pagkatapos, pumunta siya sa isang lugar na isinumpa niyang hindi na niya babalikan. Ang Sterling Enterprises. Ang gusali ay malamig at impersonal, salungat sa init ng kusina ng Veridian. Naglakad si Liana papunta sa reception desk, ang puso niya ay kumakabog ngunit ang kanyang mga hakbang ay matatag. Nandito ako para kay M. Ricardo Reyes. Sabihin niyo, anak niya. Dinala siya sa opisina ng kanyang ama. Ganoon pa rin. Malawak, mamahalin ang mga gamit, ngunit walang buhay. Nakaupo si Ricardo Reyes sa likod ng kanyang mesa, ang mukha ay gulat at nainis. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong nito. Gusto ko lang malaman, Tay. Bakit? Bakit niyo ginagawa to kay Sir Marco? Tumawa ng mapakla si Ricardo. Negosyo ito, Liana. Mga bagay na hindi mo maintindihan. Bumalik ka na sa pagtitinda mo ng suman. Doon nakita ni Liana ang katotohanan. Ang kanyang ama ay hindi masama. Isa lang siyang taong sakim sa tagumpay, isang taong nasilaw sa mga pangako ni Isabel Gonzales. Isa rin siyang biktima. Gusto ko lang magpaalam ng maayos, sabi ni Liana, ang boses ay puno ng peking pagsuko. Lumapit siya sa kanyang ama at niyakap ito. Isang yakap na malamig at awkward. At sa sandaling iyon, habang nakayakap, idinikit niya ang maliit na recorder sa ilalim ng mesa ng kanyang ama. Alam niyang may meeting si Ricardo at si Isabel ng hapong iyon. Naghintay siya sa isang coffee shop sa tapat ng gusali. Bawat minuto ay parang isang oras. Kinagabihan, bumalik siya. Gumawa siya ng eksena sa lobby para ma-distract ang gwardiya at mabilis na umakyat sa opisina ng kanyang ama. Kinuha niya ang recorder at nagmamadaling umalis. Sa kanyang maliit na apartment, isinaksak niya ang earphones sa kanyang tenga at pinindot ang play. Boses ng kanyang ama. Boses ni Isabel. At pagkatapos, napakagaling mo talagang magplano, Isabel, sabi ng kanyang ama. Malapit nang bumagsak ang Veridian. Siyempre, sagot ni Isabel, ang boses ay puno ng pagmamayabang. Ang kahinaan ng mga lalaki, Ricardo, pag-ibig at pride.
Ginamit ko ang pag-ibig niya dati para makuha ang tiwala niya, at ngayon, ginagamit ko ang pride niya para tuluyan siyang sirain. Ang kailangan lang ay isang maliit na duda. At ang anak mo, what a fortunate coincidence. Siya ang perpektong panggatong sa apoy. Pero hindi ba delikado? Paano kung malaman ni Marco? Huli na ang lahat. Bukas, sa shareholders meeting, ibibigay ko ang huling dagok. At ang Viridian Dynamics ay magiging atin. Napatigil si Liana sa paghinga. Nandoon. Ang katotohanan. Malinaw. Masakit. Ngunit ito ang kanyang sandata. Kinabukasan, sa Viridian Dynamics, ang shareholders meeting ay nasa kasagsagan. Ang lahat ng board members ay naroon. Si Marco ay nasa harapan, ang mukha ay pagod at tensyonado. At sa tabi niya, bilang kinatawa ng Sterling, ay si Isabel Gonzalez, na may ngiti ng isang ahas na malapit ng manuklaw. And with that, I present to you Sterling Enterprises, final offer to acquire Project Phoenix. Nagsimula si Isabel, ang boses ay puno ng tagumpay. Itigil niyo, iyan! Isang malakas na sigaw ang pumunit sa tensyonadong katahimikan. Lahat ay napalingon sa pinto. Doon nakatayo si Liana Reyes. Hindi na siya ang babaeng nakayuko at nahihiya. Nakatayo siya ng tuwid, ang mga mata ay nag-aalab, hawak ang isang maliit na speaker. Nagulat si Marco. Liana? Anong ginagawa mo dito? Hindi pinansin ni Liana ang iba. Tumingin siya ng diretsyo kay Marco. Sinabi ninyong hindi kayo naniniwala sa akin, Sir Marco, sabi niya, ang boses ay matatag. Baka sa kanya, maniwala kayo. At pinindot niya ang play. Ang boses ni Isabel, mayabang at malinaw, ay umalingaw sa buong silid. Ang kahinaan ng mga lalaki, Ricardo, pag-ibig at pride, ang anak mo, siya ang perpektong panggatong sa apoy. Ang ngiti sa mukha ni Isabel ay unti-unting naglaho, napalitan ng pamumutla at takot. Ang mga board members ay napatingin sa kanya, ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at pagkadismaya. Tumingin si Marco kay Isabel, pagkatapos ay kay Liana. Ang kanyang mukha ay isang pinaghalong gulat, pagsisisi, at isang sakit na hindi masukat. Nakita niya ang lahat, ang kasinungalingan ni Isabel, at ang katotohanang sinaktan niya ang nag-iisang taong totoo sa kanya. Nang matapos ang recording, 2 security personnel ang lumapit kay Isabel. Ma'am, please come with us. Habang dinadala si Isabel palabas, ang mga mata nito ay puno ng galit na nakatutok kay Liana. Ngunit hindi na tinag si Liana. Nang tumahimik na ang lahat, ang mga mata ni Marco at Liana ang muling nagtama sa gitna ng nagulong silid. Ang mga mata ni Marco ay sumisigaw ng paumanhin, isang desperadong pagsusumamo na hindi niya masabi. Tinitigan siya ni Liana. Ngunit ang nakita ni Marco sa mga mata nito ay hindi pagpapatawad. Hindi rin pagmamahal. Ang nakita niya ay isang malalim na sugat. Isang sugat na siya mismo ang gumawa. Walang sinabing salita, dahan-dahang tumalikod si Liana Reyes. At habang naglalakad siya papalayo, papalabas ng silid, papalabas ng kanyang buhay, naramdaman ni Marco na ang tunay na pagkatalo ay hindi ang pagkawala ng isang proyekto, kundi ang pagkawala ng babaeng nagligtas sa kanya sa tulay. Nailigtas ang Viridian Dynamics. Si Isabel Gonzalez ay nahaharap sa maraming kaso, at ang Sterling Enterprises ay nasa gitna ng isang malaking iskandalo. Sa mundo ng negosyo, si Marco De Luca ay muling naging hari. Ang kanyang pangalan ay muling naging simbolo ng tagumpay at katatagan. Ngunit sa loob ng kanyang malawak at tahimik na opisina, pakiramdam ni Marco ay mas talunan pa siya kaysa noong gabing nakatayo siya sa pasamano ng tulay. Nanalo siya sa digmaan pero nawala sa kanya ang kapayapaan. Ang imahe ni Liana habang tumatalikod ito papalayo ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip. Ang sakit sa mga mata nito, isang sakit na siya ang may gawa, ay isang multo na hindi siya tinatantanan. Ang unang ginawa niya matapos ang insidente ay bumaba sa cafeteria. Inaasahan niyang makikita si Liana doon, nagluluto o nagpupunas ng mesa. Pero wala ito. Ang uniforme nito ay nakasabit sa locker. Ang maliit nitong notebook ng mga resipe ay naiwan sa ibabaw ng isang mesa. Umalis na ito. At walang sinuman sa kumpanya ang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang pagdurusa para kay Marco. Ang bawat sulok ng Viridian Dynamics ay nagpapaalala sa kanya kay Liana. Ang amoy ng niluluto mula sa cafeteria, ang tunog ng tawanan ng mga empleyado, kahit ang tasa ng kape sa kanyang mesa.
Napagtanto niya ang isang masakit na katotohanan. Hindi si Isabel ang sumira sa kanya. Ang sarili niyang pride at takot ang halos sumira sa kanya. Ang kanyang pagiging arogante. Ang kanyang kawalan ng tiwala. Si Liana ang nagdala ng liwanag sa kanyang madilim na mundo, at siya mismo ang nagpatay ng ilaw na yon dahil sa takot na masilaw at masaktan muli. Isang hapon, habang nakatulala sa bintana, pumasok si Ana. "Sir, may bisita po kayo." Si Kim Ricardo Reyes. Pumasok ang ama ni Liana. Mukha itong mas matanda ng 10 taon. Ang dating otoridad sa mukha nito ay napalitan ng pagsisisi. "Enr de Luca," sabi nito. "Nandito ako para humingi ng tawad. Para sa lahat." Hindi sumagot si Marco. "Alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko," patuloy ni Ricardo. "Nasilaw ako. Pero ang pinakamalaki kong kasalanan ay hindi sa'yo, kundi sa anak ko." May inilapag itong isang luma at makapal na notebook sa mesa ni Marco. Ito ang recipe book ng kanyang lola. Ang tanging bagay na mahalaga sa kanya. Ibinilin niya sa akin. Sinabi niyang, "Ibigay ko raw sa'yo. Dahil baka ikaw ang mas nakakaintindi sa halaga nito." Tiningnan ni Marco ang notebook. Ang pamilyar na sulat kamay ni Liana. "Nasaan siya?" tanong ni Marco, ang boses ay halos hindi marinig. "Bumalik siya kung saan siya nagsimula," sagot ni Ricardo. "Nagtayo siya ng isang maliit na karinderya sa dating lugar niya. Sabi niya doon daw siya masaya." Nang gabing iyon, pinuntahan ni Marco ang lugar na sinabi ni Ricardo. At doon, sa ilalim ng parehong puno ng akasya, nakita niya ang isang maliit na kainan. Ang pangalan sa karatula ay simple lang, Lianas. Puno ng tao ang lugar. May mga tawanan. Ang amoy ng pagkain ay masarap. At sa gitna ng lahat, nandoon si Liana, abala sa pag-aasikaso, na may ngiti sa labi. Isang ngiting pagod pero totoo. Mukha itong masaya. Malaya. Hindi bumaba si Marco sa kanyang kotse. Pinanood niya lang ito mula sa malayo. Alam niyang wala siyang karapatang guluhin ang bagong buhay na ito. Bumalik siya sa Veridian. Binuksan niya ang notebook ni Liana. Sa huling pahina, may isang maikling sulat. "Sir Marco, salamat po sa lahat. Salamat sa pagkakataon. Huwag po kayong mag-alala, hindi ko na po kayo gagambalain. Sana po mahanap niyo ang kapayapaan na hinahanap niyo." Kapayapaan. Alam na ni Marco kung saan niya ito hahanapin. Kinagabihan, nagmaneho siya papunta sa tulay ng mga pangarap. Ang lugar kung saan nagsimula at halos magtapos ang lahat. Doon siya bumaba at tumayo, hinahayaang haplusin ng hangin ang kanyang mukha. Hindi niya alam kung gaano siya katagal nakatayo roon nang may maramdaman siyang presensya sa kanyang tabi. Napalingon siya. Si Liana. Nakatayo ito roon, nakatingin sa ilog, na para bang isa ring kaluluwang naghahanap ng kasagutan. Dahan-dahang lumapit si Marco. Ang bawat hakbang ay mabigat, puno ng kaba at pagsisisi. "Liana," sabi niya. Napalingon ito, bahagyang nagulat, pero hindi umalis. Walang mga magagarang salita. Walang mga pangako. Tiningnan lang ni Marco si Liana ng diretsyo sa mga mata. "Patawarin mo ako," sabi niya, ang boses ay basag. "Hindi para sa kumpanya. Hindi para sa kahit anong bagay. Patawarin mo ako dahil sinaktan kita. Ang pride ko, ang takot ko sinira nito ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin. Alam kong huli na. Hindi ako humihingi ng pangalawang pagkakataon. Ang hinihingi ko lang ay ang iyong kapatawaran." Huminga ng malalim si Liana. Ang mga mata nito ay naglakbay mula sa kanyang mukha papunta sa ilog at pabalik. Ilang sandali itong natahimik. Ilang sandaling pakiramdam ni Marco ay isang buong buhay. Pagkatapos, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liana. May kinuha ito mula sa kanyang daladalang bayong. Isang bagay na nakabalot sa dahon ng saging. Inabot nito sa kanya. Isang suman. Sa pagkakataong ito, sabi ni Liana, ang boses ay mahinahon at puno ng paghilom. "Ako naman ang manlilibre." Kinuha ni Marco ang suman, ang mga daliri nila ay bahagyang nagdikit. Ang init. Ang pamilyar na init na minsan nang nagligtas sa kanya. Tumingin siya kay Liana, at sa mga mata nito, wala na ang sakit. Napalitan na ito ng pag-unawa. At ng isang bagong simula. Hindi na sila nagsalita.
Magkatabi silang tumayo sa tulay, nakatingin sa mga ilaw ng syudad na unti-unti nang namamatay habang ang kalangitan sa silangan ay nagsisimula ng magliwanag. Ang malamig na hangin ng gabi ay napalitan na ng init ng papalapit na umaga. Ang hinaharap ay hindi pa nakasulat. Marami pang sugat ang kailangang maghilom. Marami pang tiwala ang kailangang muling buuin. Pero doon, sa tulay ng mga pangarap, habang pinagsasaluhan ang isang pirasong suman, alam nilang pareho na mayroon silang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa lahat. Mayroon silang pag-asa. At dito nagtatapos ang kwento ni Marco at Liana. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naging totoo sa akin ang bawat tauhan. Naramdaman ko ang bigat sa dibdib ni Marco sa gitna ng kanyang kawalan, at nadama ko rin ang hindi matatawarang pag-asa na hatid ng simpleng kabutihan ni Liana. Higit sa lahat, ang kwento ni Marco at Liana ay isang paalala sa ating lahat. Isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi ng ating buhay, maaaring dumating ang liwanag sa hindi natin inaasahang paraan, minsan, sa anyo pa ng isang pirasong suman. Ito rin ay kwento tungkol sa kapangyarihan ng pagpapatawad. Ang pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa atin, at marahil ang mas mahirap, ang pagpapatawad sa ating sarili. Ito ay tungkol sa paniniwala na lahat tayo ay karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon para bumangon, magtiwala, at umibig muli. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong mga saloobin. Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Ano ang aral na inyong napulot mula sa pinagdaanan ni Marco at Liana? Hinihikayat ko kayong ibahagi ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat isa ay mahalaga at lubos kong pinapahalagahan. Muli, maraming salamat sa inyong oras at pakikinig. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan.